Po na mayor natin kung sana kamusta na po ba ang nagdaang barangay election ngayon? Ano po ang masasabi ninyo? Ito pong mga nagdaang eleksyon po ito po ay napaka napaka-aktibo po ng lahat ng mga tao. Siyempre lalo na yung po mga nangangampanya at yung peace and order naman po ay napakataas naman po dahil meron naman po tayong mga kapulisan dito sa bayan ng Mauban at marami din po tayong mga volunteers na nandito. Kaya ang resulta po ay napakatahimik po ng ating pong eleksyon. Maski po during the counting ay matahimik din po ang tao. So, ilan pong barangay captain ang nagsipag-outage nung kahapon? Nung nakaraan po apat na po barangay captains because of Mauban is consists of 40 barangay, so 40 barangay chairman po ang tsaka yun po mga kagawad nila. Okay. Sir, kamusta naman yung bayan ng Mauban ngayon? No, kesa noon. As usual po, ang bayan ng Mauban po ngayon ay patuloy na ang pag-unlad at paglaki dahil sa dami ng oportunidad na makukuha po natin sa mga investor galing sa ibang bansa ay sigurado po ang pag-unlad natin. Meron po tayo dito sa North, we have what you call the PESA natin, Philippine Export Zone Authority. Dito naman po sa South natin, dito naman po ang mga energy sector. Meron po tayong dalawang coal plant po na dalawang coal plant. Ito pong SBPL, ano po? San Buenaventura Power Plant Limited at saka yung pong QPL, Quezon Power Plant Limited. And yung pong mga mailalagay pa diyan ay magkakaroon pa po tayo dito ng tinatawag na LNG, Liquefied Natural Gas Plant. Pero po ito po hindi dito mismo i-process yung LNG. Nakalagay po sa barko yan, paparada po nila diyan. Andun po yung mga tangke nila. Kasi po ang ating pong coal mga coal plant ay bawal na po magkaroon ng coal plant. Yung pong mga nandito na pong coal plant, kailangan pong matapos lang nila yung kontrata, which is about 25 years o 20 to 25 years. After that, papalit na po yung iba pong mga energy. Like for example, ito pong LNG, ano po? At yung pong mga iba naman po ay yung alternative na energy, like for example, ito pong ginagawa po ngayon dyan sa Cagseay 3. Meron po tayong mga hydroelectric plants, dalawa po o hanggang tatlo po ang kasalukuyang ginagawa po dyan. At meron po tayo dito yung napakalaki na wind turbine. Ito po yung grupo po ng mga Ayala. It will take about 10 years. Dito po yung more or less ay mga nasa 25 billion pesos investment ng mga Ayala Group. Yun po, ito pong sinasabi ko pong wind turbine. Ito po yung para siyang naman tawag doon? Windmill. Kaya yung windmill na talagang malaking-malaki na nag-produce ng kuryente. So yan po yan. Ngayon po ay sila nagtatayo sa Cagseay 3 ng kanilang jetty na mga more or less 300 meters at saka napakalapad po nito dahil diyan po dadalhin ang lahat ng mga gamit galing po sa ibang bansa para po maitayo dito po ang windmill or windmill dito po sa bayan ng Mauban. At hindi lang po yan, doon po sa itaas na pagtatayuan po ng windmill, mga 50 to 60 kilometers po na circumferential road palibot ng mga windmill, ng wind turbine po, ay palibot po noon ay sesementohin at yun po isa sa mga magiging atraksyon ng bayan ng Mauban sa pagdating po sa turismo. Yun po yun. At kaya po marami pong mangyayari dito sa bayan ng Mauban, lalo na po ito ngayon, napakalaki po ng kanilang mas malaki sa investment sa power plant. Ito pong gagawin po dito, yan po yung magiging wind turbine nito, kaya windmill, yan po ang magiging pinakamalaki
sa buong Pilipinas. Nasa more or less 700 megawatts po ang nagpo-produce po nito. Sir, what about the oil refinery? Kailan po doon At po oil refinery, dito po kasi sa PEDSA, ang unahin po nila ay meron lang po silang mga inaayos pa sa PEDSA. Ang unahin po nila diyan is airport, yung phase 1. Phase 2 is the seaport. Phase 3 is the oil refinery. And siyempre, yung mga infrastructures na itatayo diyan, mga factories, nandiyan po lahat. Kung makikita po niyo dito, ang bayan po ng Mauban ay pinagpapala na po ngayon, dahil po yung po ginawa ni Alcala, Secretary Alcala po dito sa bayan ng Mauban, kapag tinatawag na Ecotourism Road from Tignuan papuntang Atimonan. Di ba? Kaya makita po niyo yan. And then, dito naman po sa south, makikita naman po dito yung Calax, dadaan din po lahat yan dito sa bayan ng Mauban sa sa Barangay Rosario at saka Santo Niño. Kaya marami pong investor dito sa bayan ng Mauban. Marami din pong mga namimili ng lupa na ngayon dito, nag-speculate ng mga investment dito po sa bayan ng Mauban. Kaya napaka-robust ng when it comes to business investments dito po sa bayan ng Mauban. Ang bilis, Ang bilis agad ng mga plan. Ang po kasi dito sa bayan ng Mauban, we are the last frontier actually. Halos lahat ng mga kapitbahay natin ng mga region ay lahat po sila ay developed na. Yes. Nahuli po itong Mauban. At kaya naman po gusto nito ng mga investor dito sa bayan ng Mauban ay gawa nga po na we have about 72,000 ang ating pong population. And then, ang laki po ng bayan ng Mauban ay more or less 60,000 hectares. At ang baybayin dagat po ay more or less 50 kilometers. Pag nabuksan na po ito, coming from north, yung mga daan po dito, papunta po dito sa Atimonan, ay makakatipid po kayo ng more or less 40 to 50 kilometers ang matitipid. Kaya napakalapit na po ng ating bayan ng Mauban. Ang hinihintay na lang po natin dito sa south, dito po sa yung Real Tignuan, Mauban, Atimonan Ecotourism Road. Ang hinihintay na lang po natin dyan, yung mga bridges. Okay na po dito sa Mauban. Halos tapos na po ang mga daan. Ang atin na lang pong hinihintay yung po mga bridges, mga 7 hanggang 8 tulay na lang po. Merong malaki, merong maliit na tulay ang ginagawa po dyan. Sir, how many workers mabe-benefit dito sa mga Mauban? Dito sa po, trabaho dito po ko sa Mauban, actually, out of 72,000 na populasyon, ay 45,000 po ang 18 years old and above. Out of 45,000, we have 47 na pala ngayon, sorry ha. Out of 47,000, out of 47,000 population, 18 years old and above po yan. Yung pong 27,000 ay ito po yung may mga trabaho. Ano po? Ay yung pong 20,000 ay wala po trabaho. Dito sa And we are hoping that with this development dito sa ating bayan ay magkakatrabaho po yung 20,000 ng mga tao natin. Pero kami po ay may ginawang sininong po ay may ginawang tinatawag na short-term plan o pag sinabing short-term plan, it's a 5-year plan na para dito po sa ating mga kababayan, katulad po ng sinasabi ko, pagdating sa edukasyon ay tayo po ay napaka number 1 sa edukasyon dito po sa ito pong ating bayan. Sa mga pumapasa po sa mga kolehiyo na entrance exam, tayo po yata ay merong 86.5% pasado na nakapasa po sila sa iba't ibang mga school dito sa buong Pilipinas. At doon po sa edukasyon po na yan, inilatag po namin ang pundasyon ng edukasyon ng 5 taon dito po sa bayan ng Mauban. Dahil after 5 years, tama-tama, tapos makakagraduate yung pong mga sisipag-aral po ngayon ng
kolehiyo na first year, ay after 5 years po, ay tapos na po siguro naman ang ating pong PESA at yung mga lahat na itatayo pa po dito. So, pag yan po ay natapos na at yan po ay nailagay na, ay yun nga po, maraming magmamigrate na tao dito. Kaya nga po tinatawag natin, 200,000 strong workforce ang pupunta dito. Lalamunin lahat yung 20,000 mga tao na walang trabaho dito, hindi trabaho. Ang problema na dito sa ating bayan ng Mauban ay ang ating mga magulang ay minsan po ay pagpapalaki sa bata ay minsan ay matanda na ay nakapasusuhin pa sa kanilang mga magulang, parating nakadikit. Yung attachment, kaya ang kailangan po dito i-win out natin. When you say win out, ihiwalay natin ang ating mga magulang bata pa na hindi na magkaroon sila ng sarili nilang tindig sa paa. Ano po? At hindi sila yung masyadong nalulungkot pag napahiwalay sa magulang. Yan po kasi, katulad po natin, ang dami pong bakanteng trabaho po dito sa Maynila at saka dito po sa Kalakang Maynila at sa Kalakang Cavite at sa Kalakang Batangas. Ang problema lang po ay yung inihatid pa natin ng peso na pinamumunuan po ni Juan Lorenzo Pastrana. Ay siya po mismo, mga kaibigan niya may mga factory, siya po yung naglilibot dyan sa Maynila at nakakakuha siya ng mga trabaho po dito. Ay ang problema po sa atin, inihahatid pa doon, tinitingnan ang kanilang mga pagtatrabahuan, ang kanilang tutulugan ay napakaganda, bibigyan pa ng allowance para makapagpanibula. Ay ang problema po, after 1 month, 2 months o 3 months, tatawag sa nanay, ay ako po yung uuwi na nanay. Papakabait na po ako. Ganun ba? Kaya ang dapat po yung mga parati ko nga sinasabi po pag kami nag-meeting sa mga magulang, sinasabi ko po na huwag yung spoilin ng inyong mga anak. Dapat pag ganoon, ay dapat ang sasabihin mo, katulad din ang sinabi ng nanay ko na ako pumunta ng Amerika. Pag ikay pumunta ng Amerika, huwag ka nang babalik dito nang hindi ka successful. Kami naman, nagkataon, pamilya namin, naging immigrant naman kami, naisama ko na din yung mga anak ko. Kaya lang, yung hanap buhay naman namin nandito sa bayan ng Mauban. Ngayon, during that time, mga anak ko maliliit pa, talagang mahirap pagtrabaho pag may maliliit kang bata sa Amerika. Kami naman ay, mas gusto namin dito magtrabaho sa Pilipinas. Kaya nandito po ako ngayon sa Pilipinas. Sir, next question, sir. Ano po ba yung RFID installation na yun? Is free para sa Mauban o for the whole iba't ibang... Yan po ay siyempre po, imbes na, yan po yung ginawa po natin, imbes na tayo po ay pupunta sa Maynila, sa South Expressway, North Expressway, ay di ba ang takal na pipila ka pa. Ay ngayon po pinapunta na po namin sila dito. Ano po, kami po yung nagkaroon ng collaboration ni Bukal Julius Luces at saka po ng ating Vice Mayor, Alvin Sardea, para po sila yung makarating dito. Yun po yung pabor po sa ating mamamayan ng bayan ng Mauban, lalo na yung mga nagde-negosyante na pupunta sa mga norte, di ba? Sa Bicol, at dito po sa norte. Dahil pagdating po ng araw po kasi sa Maynila ngayon, bawal na ang cash. Lahat dahan-dahan na nila po tinatanggal yan. At hindi lang po yan dito, meron tayo sa bayan ng Mauban. Yan po ay meron po din po tayo dito siguro po sa lalang madaling panahon, mga 1 or 2 months po, ay sisimula na po dito yung satellite office ng NBI. Na ako naman po ang naglakad niyan, nagsusulat sa doon para sila pumunta dito. Marami naman po tayong mga kaibigan. Ay ngayon po inaayos na po yan dito. Mga within 2 months po meron na tayong National Bureau of Intelligence NBI satellite office. Pag nakatapos naman po yan, ang atin naman po papadala dito, ay yun naman po LTO Satellite Office. Nilalakad na po din dito yan. Para marami tayo dito mga investor na pumapasok at hindi na sila pupunta pa ng Lucena
Kaya yung mga taga-Tayabas ay dito po pupunta sa bayan ng Mauban, Tayabas, Lukban, Sampaloc, o kaya yung mga nandyan sa tawid dagat, dito na po pupunta kung sila ay magkakaroon ng mga tawag dito, clearance na NBA clearance. At pagdating naman po sa kapulisan, police clearance, ay tayo po ay binigyan din po natin dito, kapulisan po natin dito, binigyan din po natin sila ng kompletong set ng mga computer para buong Pilipinas, sakop na din po nila yon. Kaya dito, pwede din tayo magkaroon ng, halimbawa, police clearance, pwede din po, NBI clearance, pwede din po sa bayan ng Mauban. Okay, sir. Sir, next question. Ano po ba ang plano ngayon sa darating na Kapasko? Magkakaroon po ba ng mga competition para sa mga Christmas decor? Para maging masaya ang Yung Kapasko pong ng ating mga mga Christmas decor, sa kasalukuyan po yung pinag-aaralan po namin kung ano po ang nadadapat at ikagaganda po ng bayan ng Mauban. Pero rest assured po, tuwing Christmas po ay meron po kaming magandang mga Christmas lights dito po ang aming bayan na sinimulan po namin noong nakaraang taon na 2022. Ngayon po 2023, ganun po ulit, iba naman pong version ang ginagawa po namin at sa kapuluan ng probinsya ng Quezon ay parang last year ay tayo ang isa sa pinakamagandang mga lights dito sa yung gumawa ng parke ay yun din ang gumagawa dito. So, sir, ibig sabihin, ang ating mga artist na maubanin pwede rin sila magkaroon ng contribution para sa Christmas lagi naman po yan, maski nga po nung piyesta ng mga artist po natin, tsaka yung iba pong natin, mga iba po natin mga kababayan o barangay. Dati po kasi barangay, ngayon po ino-open ko sa lahat. In case na meron po kaming mga contest na mga ganyan, open na po ito sa lahat ng mamamayan ng bayan ng Mauban, hindi lang po sa ating mga barangay. Yun po yun. Okay, then sir, anong munting mensahe po ang pwede natin ibigay para sa ating mga kababayan maubanin? Sa ating mga kababayan na maubanin ay rest assured po ay nasa magandang kalagayan po kayo ngayon at hindi po kayo magsisisi sa inyo pong pinuno ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Mauban na si Ninong Erwin Pastrana. Ano po, maubanin first tungo sa epektibong pamamalakad at pagpapaunlad ng bayan ng Mauban. Maraming salamat po sa inyo. Okay, maraming salamat.